Iginagapos at kanilang pinipigil para mapigil yung espiritong nakatira sa kanya. Mark 5:4-5. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. So this man was self-destructive. Obviously, he was suffering. He was in torment. The demons in the man were super strong, making him suffer, but also making him afraid, and an object of grave fear among people. And we should take note that the man is not the demons that were torturing him. The man here is the victim. But he was being victimized further by people. At sa buhay natin, kahit ngayon, ganyan, yung iba nagkakaroon ng infection, nagkakaroon ng sakit, victim sila, pero nadadagdagan pa ang victimizing ng mga tao sa kanila. Ino-ostracize, kung minsan ay tinitingnan lang sila bilang isang sakit na nakakahawa, hindi isang taong kailangan alagaan, kailangan arugain. Minsan, binivictimize na rin pati mga frontliners, mga health workers, na itinuturing sila na parang sila yung sakit, sila yung nakakahawa, samantalang ang laki ng sakripisyo nila ay para magtrabaho at alagaan at gamutin yung mga may sakit. So you see, the story that happened then is happening now. Paulit-ulit lang ang lahat ng bagay. Sabi nga ni Solomon, kawawa naman yung biktima ka na, dinadagdagan pa ng mga tao ang pagiging biktima mo by looking down on you, by casting you out, yung ituturing ka na isang grave threat, bagamat maaaring may dala ka talagang threat, pero pati kay ikaw ay under threat. But people forget to draw the line between the person and the possible infection, the possible risk that could be going with the person. Mark 5:6-8. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumagaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." So, nagsasalita yung espiritu o yung mga espiritu, natatakot naman sila ngayon na pahirapan sila ni Jesus. So, lahat dito talaga actually mayroong mga fears. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Walang drama. Walang anger si Jesus, inutusan lang niya, lumabas ka sa taong ito. Bakit? Kasi walang karapatan yung espiritu na kanyahin yung tao na yun. Kasi hindi naman siya lumikha sa tao, kundi ang Diyos. So may karapatan si Jesus, na anak ng Diyos, na palayasin yung squatter na yun sa katawan ng taong dapat ay malaya. So we should take note, it is the spirit, not the man, who speaks, or the group of spirits. Mark 5:9-14, nababasahin lang natin para buong kwento, pero hindi natin i-discuss tong part na to kasi iba naman yung topic niya. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na yon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy."
Pinahintulutan nila sila sapagkat lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawa na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawa ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig pook ang mga nang pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Mark 5:15, sa pagpapatuloy, paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit, at matino na ang isip, at sila'y natakot. So, yung dating sinasapian na yan ng demonyo, nakaupo na daw. So, ibig sabihin, dati hindi siya napatahimik, hindi siya umuupo, lagi siyang pabalik-balik, paikot-ikot, palundag-lundag siguro. Ngayon, nakaupo at nakadamit. So, obviously, na nakahubad siya noon at matino na ang isip. So, obviously, dati, wala siya sa kanyang sarili. Wala sa katinoan. Ang effect sa kanila, sila'y natakot. And that is not our topic now. So, the man was sitting there, dressed, and in his right mind. Nakikita niyo ang effect ng trabaho ni Jesus bilang frontliner? Yung naliligalig ay natatahimik, yung nakahubad ay nadadamitan, at yung wala sa sarili ay bumabalik ang ulirat. Mark 5:16-17. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Mark 5:18-20. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, siyempre babalik na siya sa kanyang pinanggalingan, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At namangha ang lahat ng nakarinig noon. At nawapagpalaan tayo ng Panginoon sa paghahanap natin ng additional na mga lesson sa buhay natin sa kwentong itong maraming beses na actually nating pinag-aralan. John 14:12, sabi ni Jesus, very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this because I am going to the Father. Napakadiin, very emphatic ang pagsasabi ni Jesus. Yan sabi niya, very truly. Sabi na ibang version, verily, verily. At sa Tagalog version, dapat sabihin, sa totoo lang. Sabi niya, sino man ang nananalig sa akin, gagawin ang mga ginagawa ko. Yun daw ang tunay na pagpapatotoo ng pananalig kay Jesus. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Ginagawa rin ng tunay na mga nananalig kay Jesus ang mga ginagawa ni Jesus. And if Jesus was a frontliner in this case, then the believers in Jesus are to do frontlining work or frontline work. At sabi nga ni Jesus, mahihigitan nyo pa dapat yung ginagawa ko kasi ako'y uuwi sa Ama. Ilalapit ko kayo, ipapanalangin ko kayo, madagdagan ang inyong kapangyarihan, katulong nyo ako sa inyong mga gagawin, you can do even greater things. What was the frontline work of Jesus that we have seen? Cross to the other side. Whatever other side that is. Cross to Gentile territory. Ang ministry ni Jesus, laging puntahan yung mga walang nagpupunta, dalawin yung walang dumadalaw, lapitan yung walang lumalapit, bigyan ng halaga yung binabaliwala, linisin yung ikino-consider ng iba na marumi, isali yung puwera, yung laging pumupunta siya sa other side. So kung tayo mga nananalig kay Jesus, we do His works, do a Jesus. Do a frontliner. Maging frontliner tayo sa gawain ni Jesus. Bring God's blessings to the outsider. Kasi outsider yung tao. Una, nandun siya sa Gentile side, sa Gentile territory. Number 2, tinitirahan pa siya ng masasamang espiritu. Number 3, naka-quarantine and lockdown siya sa libingan. Tinatali-tali siya doon. So, siya yung outsider.
bring God's blessing to the outsider. And bring God's blessing to the insider, but outcast. To the quarantined, to the locked down. Sino mga tao sa inyong buhay, mga kapatid, ang outsider? Maaaring sa inyong workplace, sa inyong sariling tahanan, sa inyong social circle, meron maitatawag na outsider. Puwera talaga. Siya talaga ay echa puwera. Ang trabaho ni Jesus, puntahan ang mga ganun. Tapos meron naman insider na pero outcast pa. Member ka na ng family pero hindi ka pa paborito. Lagi ka pang naiiwan, lagi ka pang puwera. Ganon din sa mga work teams. Yung mga because of their lack of resources, lack of whatever, sila ay parang nakagapos. Ang katulad nila ay quarantine, lockdown. Ang trabaho ni Jesus, ang kanyang ministry, puntahan ang mga ganon. So yun, ang maganda nating gawin. Kung sinasabi natin tayo ay mga nananalig kay Jesus. Do a Jesus, do a frontline work. Do a frontliner. Tayo na siyempre ang mag-iisip kung anong ibig sabihin sa buhay natin ng outsider na pupuntahan, sino yun, at kung saan yung other side of the lake na dapat ay pinupuntahan natin, either physically or psychologically, spiritually. Yung tinetext mo, kinakausap mo, you take their side, you speak for them, you represent them, that's going to the other side. Si Jesus hindi siya mahilig kumampi doon sa mga majority na bully. Hindi siya mahilig na makiside doon sa mga nangaapi, sa mga insider, sa mga in-crowd. Lagi niyang pinupuntahan, dinidignify, kinakampihan, inaalagaan yung mga napupuwera, yung mga nandun sa sulok-sulok at gilid-gilid. Kung tayo ay nananalig kay Jesus, look for your outsider and bring that person in. Look for your other side, the other side ng lugar, at puntahan mo yun. In many ways you can go there. Physically, emotionally, spiritually. The work of Jesus was to drive out demons from the body, from the mind, from the heart. Nakita natin yung katawang hubad, na damitan, yung isip na magulo at wala sa sarili, bumalik sa sarili, at yung pusong magulo at tahimik, napayapa, siya ay napaupo, kalmando. Now do a Jesus. Drive out demons from the body, from the mind, and from the heart of people. Lalo ngayon, quarantine, lockdown time, maraming mga maliliit na mga animoy, mga espiritu na bubulong-bulong, gugulo-gulo sa mga tao, nagbibigay ng worry, nagbibigay ng distress, discomfort, ng mga fears, anxieties, ang mga panic attack. Kasi syempre, kung naka-lockdown ka, naka-quarantine ka, tapos kung limited pa ang iyong kilos, limited ang iyong resources, you begin to worry, you begin to be afraid, tapos marami kang inaalala, marami kang responsibilities, dumadami yung tumitira sa iyo ng mga espiritu na pwedeng maghila-hila sa iyo para lumayo ka sa katinuan. Ngayong mga panahon ng lockdown, quarantine, people have to grapple with mental health and mental issues. Yung mga hindi na balanse mag-isip, yung hindi na tahimik ang loob, hindi na mapagkatulog, o kaya sobrang antok naman, nagkakaroon ng imbalance yung kanyang mga metabolism, ang galaw ng katawan. Maraming challenges ang lockdown time. So, do a Jesus, do a frontline, bring and send healing to yourself and to others. Bring and send comfort to yourself and to people. Mayroon tayong pananagutan sa isa't isa. Mayroon tayong pribilehiyo na mag-alaga sa isa't isa. Pero paano ka mag-aalaga ng kapwa? Kung ikaw mismo sira ang loob, ikaw mismo pinanghihinaan, ikaw mismo ay case, ikaw mismo ay problema na. Kaya kailangan alagaan ang sarili. And very, very importantly, we should do that to ourselves and to others. Hindi lang to ourselves, kasi yung iba problema rin yun. Poproblemahin din natin sila pag naging problema sila.
At yung sarili natin, pag hindi natin inalagaan, problemahin naman tayo ng iba, ng kapwa natin. Kaya dapat inaalagaan natin, love yourself as you love others as you love yourself. So bring comfort. And that comfort could easily be comfort food. Let's bring down this issue to daily, very practical ways. Alam niyo ba kung meron tayong kakayanan, magpadala tayo ng pagkain sa mga tao? Either magluto kayo ng pagkain if you have the means, the resources, and the talent, and the capacity. Ipadala nyo, ang dami naman ngayon delivery services. O kaya, bumili kayo, orderin at ipadala sa kapwa natin. Alam nyo, hindi lang pagkain ng sikmura ang maipapadala nyo nun. Pagkain din ng emosyon. Yung sa mga panahon na ito, yung may makaalala sa'yo, napakalaking bagay para maalala mo rin na ikaw ay mahalaga, may nagmamahal sa'yo, at maalala mo rin na mahalin mo ang iyong sarili at talagaan mo ang iyong sarili. It gives a lot of comfort to be remembered in a thoughtful and a loving way. Kaprasong ulam, konting merienda, prutas na ipapadala natin sa kapwa, lalo kung hindi nila afford bumili ngayon. Napakalaking bagay. At kahit naman nila afford na bumili, pero yung maalala ka, nakakapagpagaling yon ng maraming mga alalahanin. Nakakapagpalaya siya ng mga mamunting demonyito na gumugulo-gulo sa ating isip. Malaking bagay to send comfort or comfort food. At napakalaking bagay dito mga kapatid ngayon to give, to send, to bring practical help. Maraming pamilya, challenge sila ngayon financially, challenge ang resources. Ganon din ang maraming individuals, even churches and church workers. So itong ating mensahe to do at Jesus, yung merong mga kakayanan. Yung meron tayong finances, sapat sa ating pangangailangan at higit pa. Meron tayong lakas, meron tayong mga assets. This is the time to be great. Parang si Esther, nung nasa gipit ang kanyang mga lahi, for such a time as this, sabi sa kanya ng kanyang pinsan o tiyo, baka kaya ka itinira ng Diyos sa palasyo, para makatulong ka sa iyong mga kababayan sa ganitong uri ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, tayong may mga resources, may mga sobra naman na kakayanan for such a time of this probably. Kaya tayo binigyan ng Diyos sa mga sobra. Huwag tayong mag-atubili to bring and to send healing and comfort to people. Because you might have been enriched, empowered by God for such a time as this. Do a Jesus. Do a frontliner. Kung may means, do frontline help. Kung ano man yun na kaya ninyo. Kung kayo man ay hindi naman medical worker, anong frontline nyo? Pwede kayong magsuporta sa mga frontline workers. Tayo sa church, hindi naman pagyayabang. Gusto ko lang natin ipakita kung paano natin sinisikap gawin ang mga ganito. We keep on donating to medical groups and to we keep on sending kahit mga merienda man lamang sa mga frontline workers. At meron sa atin na merong mga electronic tricycles that we donated to PGH para magamit ng kanilang mga workers na kulang ang sasakyan na mga nakatira sila malapit-lapit lang sa PGH, magamit na nila pang commute, pang sundot hatid sa kanila yung mga tricycle na yan. Kung meron kayong mga extra sasakyan, paano naman na ipahiram nyo sa mga ospital ngayon?
At kung meron pa kayong driver at meron pa kayong kakayanan na magbayad ng mga driver, ano naman na mag-shuttle service kayo para sa mga frontline workers, sa mga health workers, ng libre. O kaya yung mga kapitbahay o malapit sa inyo na gustong pumasok magtrabaho pero walang public transport, ano naman, na sumakay sa inyong libre at meron kayong transport service. Hindi naman nyo kailangan laging gawin yan kasi siyempre magno-normalize naman na lahat ng bagay. Babalik din tayo sa near normal, if not total normal. Hindi naman laging kailangan ng ganyan. Baka nga ngayon lang may pagkakataon na gumawa ng mga ganyang kadakilaan. Patronize. Kung meron kayong mga kapitbahay na may tindang gulay, bilhin nyo. May nakikita kayong dumadaan na nagtitinda, bilhin ninyo para kumita sila. Agad hindi nyo kailangan, di bilhin nyo, tapos ibigay nyo sa may kailangan. Remember, ang kausap natin dito ay may mga kaya. Yung mga binless ng Diyos na may sobrang kaya. Na hindi naman kayo magugutom bukas, next week, next month. Kung tutulong, ay gamitin natin ang pagkakataong ito. Bihira na may chance to do something great like this kasi ang daming needy. Kung kaya ninyo, employ people. Mga maraming resources na ibinigay ng Diyos. Kung kayo ay blessed, this is the time to employ more people. Huwag kayong magtipid. Huwag nyo isipin, kailangan ko magtipid, the economy is not strong. Yung pera nyo, dadagdagan nyo lang na nakatago, walang na itutulong, walang na poproduce na wealth, walang na employ. This is the time na ilabas yung mga pera na yan sa mga baul, sa mga kinalalagyan para kumuha kayo ng mga trabaho. Kung meron kayong mga project na gusto nyo ipagawa noon pa, ipa-repair sa bahay, ipabungkal na lupa, ipatayong pader, ipagawang dingding, kayo nyo na igawin yun. Para yung mga walang trabaho, magkatrabaho. Mag-imbento kayo ng mga negosyo na mag-employ kayo ng mga tao, kahit hindi nyo kailangan yung kita, para sila magkaroon ng hanap buhay. This is the time to do a nester, to do a frontline, employ, spend money. Pagka ang lahat ay magiging defensive and conservative, hahawakan nyo ng ubod ng higpit ang bawat piso na inyong pag-aari o ibinigay sa inyo ng Diyos. Pag lahat ay ginawa yan, walang iikot na pera, walang economy, walang mag-employ, lalong babagsak ang langit sa atin. Kaya yung may mga kakayanan, hindi nyo naman ikakagutom agad, employ people. Ngayon na kayo magpatahi ng gustong ipatahi. Ngayon na kayo magpa-drawing ng gustong ipa-drawing. Para yung may mga skills, marketable skills na ganyan, ma-employ natin. Makabili sila ng pagkain at hindi na sila umasa sa gobyerno ng ayuda na siyempre may limit din yun. Alam nga namang walang economy, wala nagbabayad ng tax, tapos alam nga namang hindi maubos ang ipapang tulong ng gobyerno. So bring, send, cheer, and happiness. Help people sit down. Yung mapayapa, marelax, mapanatag, and mostly, pera talaga yon. Ang laki-laki ng kapayapa ang ibinibigay ang pera. Pagka alam mong meron kang pambili, meron kang pambayad ng mga bills, kung kayo ay may mga apartment na for rent, mga store spaces na for rent, tapos may kaya naman kayo, hindi naman kayo magugutom in the next many months to come, pwede naman sigurong huwag nyo na silang singilin. Hindi lang yung, sige, hindi muna ako maniningil, pero bayaran mo ako pagdating ng araw. Pwede naman siguro, sige, wala na lang bayaran. Basta pagka nagbukas uli ang economy, magbukas ka na lang uli. At pag kumikita ka na, doon ka na lang magbayad uli sa akin. Pwede naman siguro yun. Lalo kung may kakaya naman yung may-ari. Remember, ang kausap natin dito yung may-ari, hindi yung nakikirent. Kung nakikirent ka, hindi ka may karapatan na magsabi, huwag nyo na kami singilin, bla bla bla. Kasi kumisan, kailangan din nila yung pera na yun. Akala nyo lang mayaman sila, pero marami rin pala silang bayarin. Yung palang building na nire-rent ninyo sa kanila, inutang lang nila sa bank, may bayarin din sila. So, dapat yung magbibigay yung mag-volunteer, kasi siyang nakakaalam kung kaya niya. Help people sit down, get clothed, get their dignity back. Help people have and get back to the right mind. In other words, minister to people's mental and emotional health. Paano natin pwedeng gawin yan? We can be a mental health frontliner. Huwag nang dagdagan ng ng mga negative, ang napakarami ng nega sa buhay ng marami sa atin. Tama na muna ang pagpapasikat ng bad news. Sinasabi na natin yan nung nagsimula ang lockdown pero ngayon gusto nating ulitin kasi marami nagbabackslide. Wala nang ginawa kundi bad news ang pag-usapan. Bad news makes you feel bad.
Whatever makes you feel bad is not good for your mental and physical health. It's not good for your emotion. So ceasefire muna mga away, mga galit, mga inis. Yung lockdown na nga kayo, quarantine na nga kayo sa bahay, magkakagalit pa kayo, magkakainisan pa kayo, make an effort na to clear the air. Para mas masarap manirahan kasama ang mga kasama kasi hindi kayo nagkakagulo. At bigyan ng kapwa ng mga mga positive. Magkwentuhan kayo ng masaya, alalahanin ng masasaya. Mag-share lang kayo sa Facebook. Alam nga naman yung problema pa, yung malungkot. Meron pa, ang umpisa nila, kailangan nyo po ng Kleenex. Ay, kukwento kong ito. Ay, huwag mo lang ikwento sa akin. Kung papayakin mo lang pala ako, marami lang nakakaiyak. Pwede ba? Sa ibang panahon na yan. Saka na yung mga nakakagalit, yung mga nakakalungkot, nakakadepress, as if hindi pa sapat ang mga dapat nating dalhin na mga bigatin sa ganito mga panahon. Restore people to their family, to their community, and to their life. Tulad ng ginawa ni Jesus doon sa lalaking gustong sumama sa kanya, pero sabi niya, hindi, umuwi ka. Doon ka sa pamilya mo, bumalik ka. What can we do to make people return to their families? Kung meron ba tayong kakayahan para tulungan silang karoon ng pamasahe, kung sila yung mga empleyado natin, pwede ba nating bigyan sila ng time para makauwi naman sa kanila? Kahit matatagalan sila doon ng konti, medyo magtiis tayo bilang pagbibigay sa kanila. O kaya tulungan natin ang mga tao na kahit sa internet man lang, magkita-kita sila. Marami mga tao, kahit na-load ng telepono nila, kulang. Wala na. Hindi na sila makapag-usap-usap ng mga kamag-anak nila. Pwede ba tayong magregalo ng load? Mag-pass a load? At yung mga malalaking kumpanya na may-ari ng mga ganyan, pwede bang murahan nyo muna yung mga load na yan? Baka pwede ngang medyo libre-libre pa sa mga tunay na nangangailangan. Bahala na kayo mechanics, paano malaman kung sino ang recipient. Pero kung lahat ng may kakayanan will also do a Jesus, will do a frontliner, giginhawang marami, gagaan ng mabigat, liliwanag ang maraming madilim, at lahat tayo, we will be able to survive this in a much better way. In any and in all possible safe ways, be a frontliner. Ngayon, kung ikaw yung quarantined and lockdown person, do not despair. Alalahanin natin itong tao na tinitirhan siya ng 2,000 espiritu. Kasi 2,000 baboy yung nilipatan. So, kung tigi-tigisa yun, di mga 2,000 yan. Baka more pa. Tapos, sugat-sugat na yung katawan niya. Ang tirahan niya, libingan. Itinakwil na siya ng pamilya niya. Itinakwil na siya ng barangay. Itinatali pa siya para huwag siya makalapit sa kanila. Pero, alam ni Jesus ang kanyang kalagayan. Tumawid si Jesus ng dagat. Pinuntahan siya. Jesus crossed the lake to heal and set a man free. And you could be that man. We can be that person. Jesus is our deliverer, our healer, our restorer. Walang kamalay-malay yung lalaking yon na siya pala ay papalayain ni Jesus nung araw na yon. At ano naman ang malay natin? Kung ano ang balak ng Diyos para sa atin. Ngayon, bukas, next week. Just pray. Believe in God's love and God's power, and pray again. At napakahalaga to minimize pain. To minimize pain is actually a prayer in motion. Kesa sabihin mong, Lord, pag ginawain niyo po ako, edi gawin mo lahat ng mga kailangan para guminhawa ka ng iyong kapwa, lahat ng kaya mong gawin. Yung ginagawa mo na yon, kahit hindi usalin ang iyong bibig, prayer yon. So, minimize pain by prayer in motion. Maximize pleasure. Paano nyo mapapasaya ang buhay nyo? Magkakaroon kayo ng mga sarap sa buhay while quarantine is on, while you are under lockdown. Meron pa rin available na mga pleasures yan. Hanapin ninyo and do not deny yourself any possible and available pleasure. Kailangan natin yan para mabalance ang ating buhay and then do the most good to yourself and to others. This is how you survive this quarantine, this lockdown. But wait for the Lord's frontline ministration kung ikaw yung nangangailangan. Attract and call upon the Lord's frontline ministration by not only saying your prayers, but yung diwa ng yung prayer, gawin mo in action.
Because action is prayer. Habit is prayer. Imagination is prayer. Punuin mo ang isip mo ng mga magagandang bagay yan gusto mong matupad sa buhay mo. Kasi yung laman ng isip mo, yan ang matutupad sa iyong buhay. Prayer kasi yung laman ng iyong utak. Pero kung ang laman ng iyong utak ay mga nega, di nega ang mangyayari sa iyong buhay. Because what is in your mind, what is in your thought, is your prayer. Feel the Lord's frontline ministration. Makiramdam naman tayo, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Ang dami-dami niyang binibigay sa ating comfort and blessing sa kabila ng lahat. So, dapat nakabukas ang ating pakiramdam para huwag tayong manhid na inaalagaan tayo ng Diyos, pinapadalan tayo ng kailangan natin, inililigtas tayo sa mga hirap, hindi natin na-appreciate kasi nakafocus tayo sa negative. Enjoy and then share the Lord's frontline ministration with people. Kailangan natin magtulungan. Tulungan natin ang ating sarili. In these difficult moments, in these challenging times, the challenge is to stay peaceful and, if possible, to stay happy. If you cannot be totally happy, at least enjoy as much pleasure as you can that your situation will allow. Lilipas din ito. Alam ng Diyos ang ating situation. Tulad nung lalaki na yun na nasa kuweba, nakatali, umiiyak, puro sugat, kasama mga bangkay. Alam ni Jesus ang kanyang kalagayan at pinuntahan siya. And who knows kung ano ang inihanda ng Panginoon sa pagdalaw niya sa atin in a most powerful way. And who knows na dinadalaw niya tayo on installment basis, na marami lang siyang ibinibigay sa atin, marami na siyang karunungan binibigay sa mga frontliners, sa mga researchers, sa mga manggagamot. Ang mahalaga lang tayo, where we are, in the spot assigned to us in this circumstance, we do our part. We minimize